Pero kahit magkumpare, kahit ninong o ano man, pero dahil itinuturo ni Undersecretary Bernardo, si Senador Pong Rebillang, mayroong 25% at siya nag-deliver ng daan-daang milyong piso. Yun ang basihan na sabi ng Pangulo, dapat makulong, dapat kasuhan, makulong lahat kasama yan. Ramdam na po ng mga isinasangkot sa graft and corruption. Okay? Pati na rin ang mga anti-Marcos. Ang hagupit ng batas, implementation ng batas, at matapang matatag na liderato ni Pangulong Marcos Jr. Lahat sila'y nagkamali na sinasabing mahina ang gobyernong ito. Mahina si Pangulong Marcos. Lahat yan ay sablay. Ngayon po sa ongoing investigation, pagpapail ng kaso, pag-i-issue ng warrant of arrest, paghuli sa kanila at itinuturing na pugante ang mga may warrant of arrest na ayos mag-surrender, yan ang hagupit ng batas na pinapairal ni Pangulong Marcos Jr. Kaya kung kayo yung sangkot sa graft and corruption, sumuko na lang kayo o magbalik kayo ng illegal nyong kayamanan. Yan ang dalawang opsyon. Pwedeng gumaan-gaan ang inyong mga kaso kung kayo pag kinasuhan kayo at may warrant of arrest mag-surrender. Voluntaring makipag-ugnayan sa mga otoridad. Ibalik ang nakaw na yaman at tarapin ang mga kaso. Luluwag yan. Pero kung magmamatigas kayo, magtatago kayo, magiging pugante sa batas, katarungan, at patuloy niyong ikakaila na hindi kayo tumanggap ng malaking pera, nagkakamali kayo. Kalaboso kayo lahat dahil ang mga testigo ay yung mismong kasapakat, yung mismong nag-deliver ng pera, yung mismong nagparti-parti ng pera. Yan po'y personal knowledge. Mabigat po yan. Pag inyong susundan ang mga testimonya ng Undersecretary Bernardo, ni Alcantara at ni Hernandez, nagtutugma-tugma sa akin pong opinion. Matibay po yun. Lalo yung nagsabing siya nag-deliver ng pera doon sa isang senador. Siya yung tinawagang pumayag ng 25% ang kanya. Naku, ang bigat po no. Tapos na i-deliver yung 25% at 30% na inihingi. Kalabosa talaga kayo. Kaya nakikita nyo, ito yung sinasabi ko, yung political will at seryoso na galaw ng ating Pangulo. Alam ba nyo na si Pangulong Marcos at si dating Senador Ramon Revilla, Bong Revilla at mga Revilla, magkaibigan niya. Noong 2022, before election, pinakasal yung anak ni Bong Revilla. Ikasalan nun sa Cavite pag ginawa. Sino ba ang ninong at ninang sa kasal nun? Di ba si Sara Duterte? Si Pangulong Marcos at si Sara Duterte na magkatandem nun? Yan ang ninong sa kasal nung anak ni Bong Revilla nung ikinasal ng 2022. Hindi ko alam kung sino sa mga anak niya. Sa Cavite yun. Ginawa. Pero kahit magkumpare, kahit ninong o ano man, pero dahil itinuturo ni Undersecretary Bernardo, si Senador Pong Rebillang, mayroong 25% at siya nag-deliver ng daan-daang milyong piso. Yun ang basihan na sabi ng Pangulo, dapat makulong, dapat kasuhan, makulong ang lahat, kasama yan. Yun ang political will na matindi. Yun ang pagpapatunay na walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapartido, basta sumabit, may pagkalaboso, may pananagutan. Hindi ho tinatalakay ng iba, baka hindi alam. Di ba? Ang ninang, pangalawang magulang ng mga ikinasal. Pero hindi naman kinakalimutan yun. Pero hindi dahilan yun para pagtakpan. Hindi dahilan yun para hindi kasuhan si Bong Revilla. Hindi dahilan yun para isasantabi ang mga posibleng pananagutan ni Revilla, dating senador. Yun ang papapatunay sa sinasabi ko, ramdam na. Mararamdaman nila talaga sa ayaw at sa gusto nila ang hagupit ng batas at rule of law na pinapairal ni Pangulong Marcos. Na sinasabi naman ng anti-Marcos, kung sino man dyan na mahina si Pangulong Marcos, nagkamali kayo. Isa pa, si Bong Revilla, kandidato ng alyansa para sa pagbabago. Hindi lang nanalo. Hindi lang kumpare kung ano dahil inaanak sa kasal yung mga anak. Kasama yan sa kandidato ng alyansa para sa pagbabago. Hindi nanalo. Pero hindi po yung magiging dahilan para hindi siya imbestigahan at kasuhan. Katunayan,
Nagrekomenda na ang ICI, Office of the President, sa Ombudsman, nakasuhan ng plunder at iba pa. Ganong kalupit. Okay? Hindi ito pananakot. Yun totoo lang yung aking sinasabi sa aking opinion, analysis at pag-monitor sa galaw ng Pangulo. Seryoso siya at dapat lang kasi ramdam ni Pangulong Marcos ang taong bayan na matitino nasa likod niya sa labang ito. Totoo yan, Mr. President. Ang wala lang at hindi sumusuporta sa kanya ay yung mga Duterte supporters, anti-Marcos, pero kakaunti yun, minority, masyadong minority yun. Pero yung taong bayang naniniwala sa nangyaring ito at galaw na ito ng Pangulo, super majority yan. Monitor yan ng Malacanang, sa totoo lang. Okay? Ito na. Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa 2026, hindi na daw mapipigilan. Hindi kayang pigilan. Hindi na mapipigilan at hindi kayang pigilan ng mga Duterte followers, supporters. February na yan. Dahil unfinished business, ang di umano'y betrayal of public trust, corruption sa Office of the Vice President, Department of Education, noong 2022 hanggang 2024 bilang sekretary at dun sa issue ng confidential fund. Ayun. Abangan natin. Naghahanda na po yung mga nabitin, nabigo sa unang impeachment dahil naharang ng Supreme Court. Pero dahil unfinished business, kailangan din po na yan ay ituloy nila. At walang makakapigil dyan. Medyo mahirap lang ang proseso dahil binago ng Supreme Court ang mga proseso ng impeachment. So, tingnan natin. Sino ba ang chairman ng Committee on Justice? Uy, si ano pala, Jinky Luistro pala ng Batangas. Ang chairman ng Committee on Justice. Doon babagsak sa kanya. Opisina, ang impeachment na yan. February yan. Okay, abangan. Naku, ito na. Sabi po ni Boyeng Rimulya, Ombudsman, merong kapabayaan. Merong posibleng pananagutan si dating Speaker Martin Romualdez doon sa mga pinagagawa ni Saldico nung panahong yon as chairman ng Committee on Appropriation. Dahil mali yung ginawa ni Saldico, insertion, graft in corruption, so parang pinabayaan ng Speaker, hindi lang daw pwedeng hindi alam ng Speaker, kaya yung kapabayaan, pagkukulang ng Speaker or pagkonsente kung kinonsente yung ginawa ni Saldico, yan daw po ay pananagutan. So in other words, hindi patapos. May problema talaga si dating Speaker Romualdez, kamag-anak ni Pangulong Marcos, sa Office of the Ombudsman na posibleng umabot din sa Sandigan Bayan. Ayan po ang update. Inuulit ko meron daw posibleng pagkukulang, pagkakamali kung ano mang ginawa ni Saldico as chairman ng Committee on Appropriation na malapit sa kanya, kaya yun ang isa sa mga nasisilip ng Ombudsman.